Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan na yan, at sasagutin natin yung ibang mga katanungan dyan sa ating comment section na sigurado ako na makaka-relate ang lahat or ang karamihan, diba, dyan sa ating mga tindahan. So napakaganda nitong mga nalikom natin ng mga tanong na hindi na nga natin sila basta-basta nasasagot dahil more ang explanation, diba? So ito na nga, unahin natin itong tanong ni Madam Raihana Mulituba. Yan. Anong ibig sabihin ng RTW? Yung tamang definition niya. Yan, napakagandang tanong mga katindahan, di ba? Dahil hindi nga naman lahat is alam kung ano ba itong RTW. Naririnig-rinig lang natin kadalasan sa mga nagtitinda RTW, ganyan. Pero, kahit ako noon, may tindahan na kami, ano nga ba yung RTW? Minsan ang naisip ko sa kanya is, yung retail and wholesale, ganyan. Pero hindi, kasi dapat yun, RAW. Ito is RTW. So, ang meaning po ng RTW is ready-to-wear garments. Yan. So, ready-to-wear. Yan. Nagaya yung ating mga damit, blouse, t-shirt, sando, shorts, pantalon, cargo shorts, and everything. Lahat ng mga ready-to-wear. Yun po yung RTW, mga katindahan. So magtataka naman yung iba, bakit ko tinawag na RTW itong aming tindahan? Iba-iba naman, may tsinelas, may mga school supplies, may mga plasticware, ganyan. Kaya ko po tinawag na RTW itong aking channel at itong aking tindahan is RTW, mga katindahan. Dahil nagsimula kasi ako ng RTW lang, mga ready-to-wear garments lang, puro mga damit, yung alam mo yung wala kang masusuot ngayon, pag bumili ka, maligo ka, may isusuot ka na. Yan, so diyan po nagsimula si Madam Claire. Sino ba naman ang mag-aakala na in the long run, di ba, is dadami, madadagdagan ng samot-sari yung ating tindahan, di ba? Sino ba naman ang may gusto na nasa isang ano lang tayo, nasa isang level lang tayo, di ba? Gusto natin paangat. Paangat, di ba? Yan. So, proceed tayo sa number 2 na nalikom natin. Ayan, shout out na rin dito kay Velvet Red XD. Ayan. So, ang tanong niya is, wala po ba kayong kakompetensya? Ayan. So, syempre nga naman, magtataka naman nga yung iba dahil ilang taon pa lang naman tayo dito, 4 years. Tapos, yung ating tindahan is parang alam mo yung taon-taon nagre-renovate, taon-taon nadadagdagan yung lawak, taon-taon parami ng parami yung ating tindahan. So, wala nga bang kakompetensya si Madam Claire, di ba? Ay naku mga katindahan, kung sa kakompetensya lang is marami. Dito sa lugar namin, since ito nga lang naman ay baryo, nasa barangay lang tayo, merong mangilan-ngilan tayo na mga nagiging competitors. Tawag dito, meron ding mga nagtitinda ng damit, na may tsinelas, laruan, may mga lulubog lilitaw na mga competitors tayo mga katindahan. At meron namang talagang stable na nagtitinda rin ng kaganito. So meron mga katindahan. Pero bukod nga dito sa mga karatig ko na mga nagtitinda rin, is ang pinakang competitor natin is yung sa bayan, dahil isang tricycle lang siya, kung may motor ang mga mamimili, isang motor lang nila, makakarating na sila sa bayan para mamili. Yan. So pero syempre naman, 'di ba? Doon sa tanong na may kakompetensya ka ba Madam Claire, meron. So paano? Ang kasurugtong nun is paano mong naparami ng mabilis yung iyong paninda kung meron ka mga kakompetensya, 'di ba? Ang sagot ko diyan mga katindahan is yung diskarte. Yung willingness mo, alam mo yung eagerness mo na hindi mo naisipin yung mga kalaban mo, yung isipin mo yung sarili mo, kung paano mo improve yung sarili mo, paano mo papagandahin yung tindahan mo, since ayan na alam mong diyan ka nakukuha ng lahat-lahat. So yan na yung bread and butter mo. So paano mo siya papalaguin, paano natin siya magiging sustainable na yan na talaga, ito na yung aking negosyo, hahawakan ko na to, hindi ko na to bibitawan. Alam mo yung ganun. Kailangan kapag sa ganitong kakompetensya, healthy competition, wag nating isipin yung mga kalaban natin dahil meron din silang pamilya na gustong buhayin, meron din silang pangangailangan, hindi pwedeng tayo lang, 'di ba? So yung mga ganyang sumusulpot is it's okay, hindi natin sila kailangan na ano ba yan, may gumaya, ganyan, may gumaya, hindi, sige go. Kasi hindi naman porket nagtinda sila, ginaya nila tayo is kaya na nilang kopyahin, i-imitate kung ano yung diskarte na ginagawa natin. Kahit nga halimbawa lang naman na napapanood nila itong ating video, lahat ng mga sinishare ko sa inyo is kung napapanood nyo nga yung aking video, nalalaman nyo ano yung laman ng tindahan ko, pero hindi naman tayo pareho ng pag-iisip, hindi tayo pareho ng diskarte, di ba? Marami pa tayong pagkakaiba-iba. So
So, yun yung nagiging advantage natin doon sa mga competitors natin. As in, yun nga, hindi natin sila titingnan as in yung kalaban na parang madadown tayo na, ano ba yan, meron na naman. Hindi ganun. Just go. Kung meron dyan, kung merong nagbukas tayo ba, mas malaki pa, mas maganda pa yung pwesto, ganyan. Then, ano yung gagawin natin para hindi tayo mapupunta dun sa point na parang wala nang bibili sa atin. So, syempre, hindi natin nayan. In every situation, kailangan meron tayong bala, meron tayong panlaban. Hindi pwedeng, porket may nagbukas dyan is, nakakakompetensya natin is, mag-isip na tayo ng madadown na tayo and everything. Hindi. Lalaban tayo para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Diba sabi nga sa isang commercial, para kanino ka bumabangon? Diba? So, ikaw tatanungin mo, para kanino ka ba bumabangon? Diba? Kasi ako personally, para kanino ko bumabangon? Para, unang-una para sa pamilya. So, gawin natin yung best natin. Diba? Ang daming sagot. Next question! Ito, shout out na rin kay Madam Love Minea. Yan. So, ang tanong niya is, supplier na ba ang nagdi-deliver sa tindahan mo, te? Yan. So, supplier na ba nagdi-deliver? Hindi mga katindahan. Ako, malabo naman yan. Masyado naman tayong special kung supplier yung mag-deliver sa tindahan natin. Hindi ganun. Hindi tayo kagaya ng mga grocery store na bumili tayo doon sa kanilang store is tapos dideliveran nila tayo dito sa ating pwesto. Hindi rin tayo yung merong supplier tapos merong mga truck na nandyan na pagdating dito i-deliver sa atin yung mga paninda natin galing sa mismong supplier. Hindi ganun mga katindahan. Wala. Tayo talaga, dito ay kami yun ha mga katinda sa experience ko ha. Kami talaga yung namimili ng item. Mamimili kami ng item, for example, sa Manila, Baclaran, Divisoria. Personally kami walk-in, hindi online, hindi walk-in, pupunta ka din. So talagang luluwas ka, papamasahihan mo and all lahat. Gagastusan talaga natin yan mga katindahan. Dahil tayo rin mismo yung magdadala ng mga paninda natin doon sa mga tracking. Yan, hindi po yung tracking, hindi po yung supplier yung magpapadala sa atin dahil ang social naman natin noon kapag ganun mga katindahan. Pero na lang kung yung mga maliliit na transaction, kagaya halimbawa ng mga umu-order online. Tapos ang kanilang kausap is yung mismong may-ari ng tindahan. Tapos yung tindahan naman is ipapadala na lang nila yung mga paninda mo. Yan, yung gano'n. Kumbaga, yung supplier is ipapadala pa rin nila doon sa tracking. Kung saan yung in-advise mo na tracking. Kailangan may connect ikaw mismo at yung supplier at yung tracking. Yan, tatlo kayong magkakausap. Hindi pwedeng si supplier na ang bahala sa lahat. Hindi gano'n. So, yun, kailangan ano talaga siya, communication talaga, yung mahalaga sa ganitong RTW business, dry goods store, ganyan, na kailangan mo talagang kumunik, diba? Hindi pwede nating iaasa lang kay supplier. Yun, ganon, mga katindahan. So, next question! Oh my God! Ayan, ito nakakatuwa naman itong tanong ni Madam Jane Salvador. Yan, shoutout sa iyo, Madam Jane Salvador. Ang sabi niya is, Madam, wala po ba kayong Bombay? Oh my God. Bayan. So, napakagandang tanong na yan, Madam Jane Salvador. Ang sagot ko dyan po ay wala. Hindi po kami nangungutang sa Bombay. Bakit? Mga katindahan, 5-6. Ang laki-laki ng kanilang tubo. Sayang. Diba? Kumbaga nga dito nga sa atin, lagi ko ang sinasabi sa sarili ko na kung sa gasolinahan ay every drop counts. Ay dito sa ating tindahan, every piso counts, every cent counts. Ganyan talaga. Hindi kami kumukuha sa Bombay. Dahil may iba pa naman tayong option bukod diyan sa pagkuha natin sa Bombay, 'di ba? Kagaya namin, napakaganda tanong. Meron kaming kinukunan, alam niyo yung ASA. Isa siyang microfinance, mga katindahan na talagang maaasahan sa mga ganitong hanap buhay. Kaya meron ding iba yung card bank, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga nasa probinsya, yan, kilalang-kilala yan, card bank, ASA. So yan yung naging katuwang namin sa pagpapalago dito sa ating negosyo, mga katindahan. Bali 2 years kami diyan, mga katindahan na nag-loan, ganyan. And then pero itong year na to, 2025 is in-stop na namin siya. Bakit? Dahil syempre kahit papaano is meron pa rin kasi yung tubo. Hindi man siya ganun kalaki sa 5-6 sa mga Bombay, 'di ba? Pero kumbaga sa ating mga manininda, sa ating mga nagnenegosyo is malaki pa rin yung interest na binabayad natin. Kaya naman yung goal namin ngayong 2025 is mabawasan yung mga weekly, monthly na binabayaran, ganyan. Kasi syempre naman yung binabayad natin sa kanila is
pwede na rin kasi na yun yung pampaikot natin ng ating mga paninda. Kumbaga nakabuelo na tayo dito sa ating negosyo, kahit papaano marami naman na siya para doon sa iba pang goal natin sa buhay, di ba? Meron tayong ini-aim na mga bagay-bagay. Kaya naman nag-cut muna tayo ng mga hulugin at focus doon sa pagpaparami, dahil yun nga, sabi ko nga, nakabuelo na tayo doon sa mga ganyang loan. Yan. Ma'am Claire, mayroon po ba kayong tindera? Kasi sobrang dami ng paninda nyo. Ang ganda ng pagka-display. Sana isang araw makikita ko kung paano mag-display. Ayan, so kung may tindera ba tayo? Ayan, mga katindahan, ganito. Nagkakaroon lang kami ng tindera dito sa ating tindahan kapag month ng December. Talaga yung mula December hanggang katapusan is meron tayong tindera. Pero kagaya ngayon, January onwards, ayan, wala kaming katulong, mga katindahan. Hindi kami kumukuha ng katulong. Kumukuha lang kami extra. Halimbawa, sa isang linggo, magpapalinis ako ng tindahan, yan, kung ano yung kailangan kong ipagawa, ipapagawa ko dun sa isang araw na yan. Kasi, bakit? Hindi naman kasi mga tindahan ganun ngang kalakas palagi. Hindi araw-araw Pasko, ganun, hindi palaging mabenta. Meron lang talagang oras na mabenta. Kagaya halimbawa sa umaga, early in the morning, ang daming estudyante. Yan, so kaya maaga kami nagbubukas, mga katindahan, dahil umaga pa lang mga estudyante, syempre sasabayan natin sila dahil marami silang kailangan. After nyan, pag wala na yung mga tindahan, yun na, mag-aantay na tayo na mga customer kung sino na yung talagang may bibili doon sa talagang ating mga damit, tsinelas, ganyan. Pero yun, no need na rin ng katulong kapag ganitong season dahil kayang-kaya naman na namin itong mag-asawa dito. Kasi sayang din mga katindahan magkano yung daily na babayar natin, nagkakat nga tayo ng mga expenses, mga bayarin, ng mga hulugin, ganyan. Kaya as much as possible na hindi kami kukuha ng katulong is talagang kami na lang yung gagawa kasi kaya naman namin, pinakang exercise na rin natin yan mga katindahan kapag tayo yung gumagalaw, di ba? Ganon. So ayan na nga muna mga katindahan yung ating mga nalikom na mga katanungan dyan sa ating comment section na hindi natin nasasagot dahil masyadong mahaba yung explanation and napakagandang gawing topic. At hanggang dito na nga lang muna mga katindahan itong ating video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!